kumusta? Welcome sa ating pag-aaral mula sa Bible Mentor Series. Naisip niyo na ba kung bakit parang ang dami-daming ginagawa sa simbahan, pero parang ang konti ng epekto sa bansa natin? Well, dito sa Gawa Kabanatang 19, makikita natin ang isang blueprint, isang guide para sa simbahan na gustong lumipat mula sa pagiging, alam mo yun, busy lang, tungo sa pagiging tunay na makapangyarihan. Kaya ito yung pinaka-importanting tanong na kailangan nating harapin, lalo na bilang mga leader at mga prayer warrior. Yung mga programa ba natin at activities, nagbubunga ba yan ng kapangyarihan na kayang yanigin ang buong bansa? O baka naman nauuwi lang tayo sa isang uri ng religious exhaustion? Alam nyo, ganyang-ganyan yung sitwasyon na nadatnan ni Apostol Pablo sa Epeso. Isa itong napakaabalang syudad. Mayroon silang anyo ng pananampalataya, pero parang may kulang. Parang magandang kotse na walang makina. At tingnan niyo yung unang-unang tanong ni Pablo sa grupo ng mga alagad doon. Napakasimple, pero sobrang lalim. Hindi niya tinanong kung gaano sila ka-active o kung ano ang mga ministry nila. Ang tanong niya ay diagnostic, di ba? Hindi tungkol sa kung anong ginagawa nila, kundi kung sino ang natanggap nila. At dito na, grabe yung sagot nila. Sabi nila, hindi nga namin alam na may Espiritu Santo pala. Dito mo makikita yung napakalaking gap. Okay, meron silang paniniwala, oo, pero wala silang access doon sa mismong kapangyarihan na ipinangako ni Jesus. Kaya naman, explain agad ni Pablo yung pagkakaiba. Yung bautismo ni Juan, mahalaga yon, pero para lang yon sa paghahandaan ng daan para sa hari. Yung bautismo naman sa pangalan ni Jesus, iba yon. Yun yung pagtanggap mismo ng kapangyarihan ng kanyang kaharian. At dito na magsisimulang maging exciting. Kasi, nung dumating na yung tunay na kapangyarihan ng banal na espiritu, biglang nalantad lahat ng mga peke at counterfeit na spirituality na nagkalat sa buong siyudad. Sobrang tangible, sobrang totoo ng kapangyarihan ng espiritu na dumadaloy kay Pablo. Isipin nyo, kahit yung mga panyo lang na dumami sa kanya, nakakapagpagaling na at nakakapagpalayas ng demonyo. Yan yung hindi matatawarang ebidensya ng otoridad na daladala niya. At kung gusto nyo ng mas malinaw na comparison ng tunay at peke, ito na. Isang masamang espiritu mismo ang sumagot sa mga nagpapanggap na exorcist, yung 7 anak ni Sceva. Nakakapangilabot yung sinabi niya, di ba? Dito sa table na to, sobrang linaw ng pagkakaiba, no? Yung espiritual na otoridad, hindi yan nakukuha sa titulo o sa posisyon o sa pagsasaulo lang ng mga formula. Nakukuha yan sa isang tunay at buhay na relasyon kay Jesus sa pamamagitan ng banal na espiritu. At ano ang nangyari? Yung mga impostor napahiya. Binugbog sila at tumakas ng hubad. At dahil sa kahiyan nila, yung pangalan naman ni Jesus ang siyang naitaas at iginalang sa buong Epeso. Dahil sa pangyayaring yon, nagkaroon ng malawakang takot sa Diyos at yung takot na yon nag-lead sa isang grabe radikal na pagsisisi. At yung halaga ng pagsisising yon, eto yung nakakagulat na numero. Para magka-idea tayo, yung mga libon ng pangkukulam na sinunog nila sa publiko ay nagkakahalaga ng 50,000 drachma. Katumbas yan ng sahod ng isang ordinaryong manggagawa for more than 135 years. So anong punto dito? Ang tunay na revival hindi yan mura. Kailangan talaga ng pampubliko at mamahaling pagtalikod sa kadiliman. Pero hindi pa dyan natatapos. Yung hindi mapigilang salita ng Diyos, hinarap nito ang pinakamalaking sigurong hamon sa Epeso. Hindi mga demonyo, kundi yung mismong ekonomiya ng siyudad na nakasandal sa idolatriya. Si Demetrio, isang gumagawa ng mga platak na ribulto, siya mismo ang nagsabi. Klarong-klaro niyang sinummarize yung conflict. Yung ebanghelyo, nagiging direktang bantana sa kanilang kabuhayan. So nakita nyo, hindi lang personal na paniniwala yung hinahamon ng ebanghelyo. Winasak nito yung buong sistema ng Epeso, yung ekonomiya, kultura at relihiyon nila. Lahat apektado. At dito mo makikita yung desperation, di ba? Yung isang sistema na nabubuhay sa kasinungalingan pag hinarap na sila ng katotohanan ng Diyos na hindi mapipigilan talagang magwawala sila. Imagine, 2 oras silang sumisigaw para ipagtanggol yung Diyos-Diyosan nila. So, pagkatapos ng lahat ng yan, ano ngayon ang ibig sabihin ng 2,000-year-old na kwentong to para sa atin? Para sa simbahan sa Pilipinas ngayon? Napakahalaga nito.
Yung kapangyarihang nagpataob sa Epeso, hindi yan isang relic ng nakaraan. Hindi yan basta kwento sa history book. Yan ang mana, ang inheritance ng bawat mananampalataya at simbahan na maglalakas loob na hanapin nito ngayon. Kaya ito yung mandato para sa atin. Simple lang ang mga hakbang. Una, kailangan nating iwanan yung mga programa at aktibidad na gawa lang ng tao. Yung mga walang kapangyarihan. Pangalawa, bumalik tayo sa desperadong pananalangin. At pangatlo, kailangan nating ipaglaban, hanapin at hintayin ang banal na espiritu. Parang bumabalik lang tayo sa original strategy, doon sa upper room. At dito tayo nagtatapos sa isang makapangyarihang hamon. Kung sasabihin nating oo sa kapangyarihan ng Diyos, anong mga modernong idolo sa bansa natin ang babagsak? Anong mga sistema ng korupsyon, ng kawalang katarungan at ng idolatriya ang naghihintay lang na harapin ng isang simbahan na hindi na lang busy, kundi lumalakad sa tunay at hindi mapipigilang kapangyarihan ng banal na espiritu?